Ang tunay na pagsama ay hindi lang pisikal, ito ay panloob na pakikiisa. Ito ay panata ng puso na nagsasabing, narito ako Panginoon, gusto kong sumama sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangaral siya at nagturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana na asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay together. Tahimik ngunit makapangyarihan ang ating ebanghelyo ngayon. Wala itong himala, walang matinding pagtutol mula sa mga Pariseyo, wala ring sermon si Jesus. Sa halip isang simpleng paglalarawan, si Jesus ay naglalakbay mula bayan sa bayan. Nangangaral tungkol sa mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang kababaihan na pinagaling at pinalaya mula sa masasamang espiritu at iba pang karamdaman. Isa na rito si Maria Magdalena at ilan pang babaeng naglilingkod sa kanilang pangangailangan mula sa sarili nilang yaman. Sa simpleng tagpong ito, lumilitaw ang ating pinagninilayang salita. Magkasama, hindi bilang kontrabida sa kwento, kundi bilang paanyaya ng Diyos. Ang salitang sama, hindi sama. No? Dito ay hindi yung galit o inis, kundi pakikisama, pakikilahok at pakikibahagi. Ito ang larawan ng isang buhay na hindi nakakulong sa sarili, kundi bukas sa paglalakbay, bukas sa misyon, at bukas sa paglilingkod. Kapansin-pansin na maraming bahagi ng Ebanghelyo, ang mga lalaking alagad ang madalas binabanggit. Pero ngayon, binibigyang pansin ang mga babaeng kasama ni Jesus. Hindi lang sila tagasunod, sila'y bahagi ng misyon. Hindi sila nanunood lang, sila'y tumutulong, nag-aambag at naglilingkod. Sa kabila ng kulturang hindi mataas ang tingin sa mga kababaihan, noong panahon na iyon, ipinapakita ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay bukas para sa lahat. At sa kaharian ng Diyos, ang mahalaga ay ang pusong handang makisama sa misyon ng Panginoon. Ang salitang sama ay mayroong 2 mukha sa ating karanasan. Una, may mga pagkakataong ayaw nating makisama. Ayaw nating sumama sa misyon. Ayaw nating sumama sa hirap. Ayaw nating sumama sa mga taong ayaw natin. Ayaw nating sumama sa mga sitwasyong hindi tayo ang bida. Mas madali kasing maging tagapanood kaysa maging kasama. Pero sa ganitong pananaw, nananatili tayong hiwalay, ligtas, pero hindi totoo. Pangalawa, may mga pagkakataon din na tayo ay nasasama lang, pero wala ang puso natin. Sumama tayo kasi napilitan. Sumama tayo kasi may nakabantay. Sumama tayo pero hindi tayo bukas sa pagbabago. Kaya kahit nasa simbahan ka, kahit kasama mo ang grupo ng paglilingkod,
Kahit nasa misa ka, kung wala ang puso mo, hindi ka talaga kasama. Ang tunay na pagsama ay hindi lang pisikal, ito'y panloob na pakikiisa. Ito ay panata ng puso na nagsasabing, narito ako, Panginoon. Gusto kong sumama sa iyo. Tulad ng mga babaeng binanggit sa Ebanghelyo, ang kanilang pagsama ay nag-ugat sa isang personal na karanasan. Sila'y pinagaling. At dahil sila'y pinagaling, sila ay sumama. Ang karanasan ng pagmamahal ni Jesus ang nagtulak sa kanilang paglalakbay kasama siya. Sa ating espiritual na buhay, hindi sapat na kilala lang natin si Jesus. Hindi sapat na nagbabasa tayo ng Bible o sumasama sa mga gawain. Ang tanong ay ito, sumasama ba tayo kay Jesus sa tunay na kahulugan ng pakikiisa? Handa ba tayong isantabi ang sarili nating kagustuhan upang makibahagi sa kanyang misyon? Ang ipahayag ang kaharian ng Diyos, ang maglingkod, ang magmahal sa mga hindi karapat-dapat mahalin, at ang magbuhos ng sarili kahit hindi nauunawaan. Madalas iniisip natin na ang misyon ay malaki. Pagtayo sa entablado, pagbibigay ng talk, pag-uorganisa ng events. Pero sa Ebanghelyo ngayon, ipinakita ng mga babae na ang misyon ay nagsisimula sa pakikisama. Pakikisama sa paglalakbay ni Jesus. Pakikisama sa pangangailangan ng iba. Pakikisama sa kabuuan ng plano ng Diyos kahit hindi tayo ang bida, kahit ang papel natin ay tahimik. Ang tunay na pakikisama ay kay Jesus ay hindi palaging masaya. Kasama rin ang hirap, pagod, at minsan, hindi pagkakaintindihan. Pero sa bawat hakbang may kagalakan. Bakit? Dahil kasama natin si Jesus. At kung kasama natin siya, ang lahat ng paglalakbay ay nagkakaroon ng saysay. Ngayong araw, paanyaya sa atin na suriin ang ating sarili. Tayo ba'y tunay na kasama ni Jesus o nandyan lang tayo sa tabi pero hindi talaga bahagi ng misyon? Tayo ba ay nakikisama o tayo ba ay nanonood lang mula sa malayo? Maaring simple ang tanong pero sa totoo lang, ito ang tanong na tumutukoy kung ang pananampalataya natin ay buhay o for formality lang. Pagnilayan natin, kanino tayo tunay na kasama? Kay Jesus ba? O sa sarili nating kagustuhan? Takot o ginhawa? Ano ang isang konkretong hakbang na maaari nating gawin upang maging tunay na kasama sa misyon ng Panginoon? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa paanyaya mong makisama sa iyo. Salamat sa mga pagkakataong ikaw ay lumalapit at nagtatanong, sumama ka ba sa akin? Patawad sa mga oras na pinili namin na manatili sa gilid. Piniling maging ligtas kaysa maging tapat. Ngayon, turuan mo kaming sumama sa hirap at ginhawa, sa pananahimik at pagtuturo, sa pagdurusa at pagkabuhay, sa bawat hakbang. Huwag mo kaming iwan at huwag mong hayaang kami bumitaw. Gawin mo kaming tunay na kasama mo, hindi lang sa salita, kundi sa buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen.